Isang linggo bago ang inaasahang anunsyo ng aming expansion project, nalaman ko ang katotohanan ng asawa kong si Marco ay lihim na naglipat ng lahat ng aming conjugal assets sa pangalan ni Celeste. Habang abala ang buong pamilya de Leon sa paghahanda para sa grand gala, tahimik kong pinanood ang pagbagsak ng kanilang mga baraha. Ngayon, habang hawak-hawak niya ang mikropono at ipinapangalandakan sa harap ng mga investors, na ako ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Isang matamis na ngiti lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Hindi niya alam sa loob ng 72 oras, ang buong imperyo ng mga De Leon ay magiging abo na lang sa harap ng mga batas na matagal ko nang hinanda. Andrea, darling, come here. I want everyone to see how lucky I am to have a wife who knows her place. Wika ni Marco sa harap ng napakaraming bilyonaryo at socialites sa loob ng ballroom. Ramdam ko ang bawat tingin ng mga taong nasa loob ng silid. Ang ilan ay nakatingin ng may awa, ang iba naman ay may halong pangungutya. Nakatayo ako sa gilid suot ang isang simpleng bestida habang si Celeste naman ay nasa tabi ni Marco, nakasuot ng mamahaling gown at nakangisi ng nakakaloko. Sa harap ng napakaraming tao, si Doña Regina ay nakaupo sa kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay parang kutsilyong humahawi sa aking pagkatao. Andrea, get the champagne for Celeste. She's thirsty, utos ni Doña Regina sa gitna ng katahimikan ng bulwagan. Naramdaman ko ang pagyelo ng aking dugo. Ito dati na ang 100 beses na ginawa nila ito sa akin. Dahan-dahan akong lumapit, ang bawat hakbang ay tila isang martilyong tumutuktok sa aking dibdib. Hinabot ko ang baso, ang aking mga kamay ay hindi man lang nanginig, kahit na ang aking kalooban ay durog na durog na. Habang inaabutan ko ng baso si Celeste, sinadya niyang itapon ang laman nito sa aking damit. Oops, how clumsy of me, Andrea. I guess cleaning up is really all you're good for. Pangungutya ni Celeste habang ang paligid ay nagbubulungan at nagtatawanan. Sorry, Doña Regina, sorry Marco. Ang tanging nasabi ko habang nakayuko, fix yourself. Huwag kang maging kahihiyan sa pamilyang ito. Malamig na tugon ni Marco nang hindi man lang ako tinitingnan sa mata. Sa loob ng aking isipan, paulit-ulit kong sinasabi, titiisin ko ito, titiisin ko ito, titiisin ko ito. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa aking palda. Ang pait na nararamdaman ko ay hindi na matatago ng anumang ngiti. Ito ang pamilya na inalayan ko ng 7 taon ng aking buhay, 7 taon ng pagtitiis at pag-unawa. Ngunit ngayon, habang nararamdaman ko ang basang tela sa aking balat, alam kong ito na ang huling pagkakataon na tatapak sila sa aking dignidad. Hindi ko na hinintay na matapos ang gabi. Habang abala sila sa kanilang pagdiriwang, dahan-dahan akong lumakad palabas ng ballroom, patungo sa aking opisina sa loob ng mansyon. Pagpasok ko, nilock ko ang pinto at kinuha ang maliit na flash drive na nakatago sa ilalim ng sahig. Dito nakatago ang lahat ng ebidensya ng kanilang krimen, mula sa falsified audit reports hanggang sa money laundering na ginawa ni Marco sa tulong ni Celeste. Diyos ko po, patawarin niyo ako sa gagawin ko. Bulong ko sa sarili habang binubuksan ang aking laptop. Sa gitna ng aking panginginig, pinindot ko ang send button para sa huling file na kailangan ng mga awtoridad. Wala nang atrasan ito. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay babayaran nila ng doble. Hindi ako iiyak, hindi ako magmamakaawa. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at nag-book ng ticket palabas ng lungsod na ito pagkatapos ng pag-atake ng mga otoridad. Habang naririnig ko ang tawanan nila sa labas, alam kong ito na ang huling beses na magiging reyna sila ng gabing ito. Bukas pagising nila, wala na silang babalikan. Pagkatapos ng gabing iyon, bumalik ako sa aking normal na rutina na parang walang nangyari. Ang bawat kilos ko sa loob ng mansion ay kalkulado, parang isang accounting ledger na kailangang mag-balance ang bawat debit at credit. Pagkatapos ng almusal, gaya ng nakasanayan, pumasok ako sa headquarters ng De Leon Holdings. Habang naglalakad ako sa hallway patungo sa aking opisina, ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin.
Alam kong alam na ng mga empleyado ang nangyari sa party kagabi. Nakikita ko ang kanilang mga pagbulong-bulong habang nagtatakip ng bibig. Hindi ko sila sinisisi. Sa kanilang mga mata ako ang asawang sunod-sunuran ng babaeng walang boses dahil sa gitna ng isang makapangyarihang angkan. Pagpasok ko sa loob ng aking opisina, agad kong binuksan ang aking laptop. Hinihintay ko ang confirmation email mula sa contact ko sa Securities and Exchange Commission. Where is it? Sabi ko sa sarili ko habang paulit-ulit na nire-refresh ang inbox. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang habambuhay. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Celeste, ang kanyang mga mata ay parang nang iinsultong scanner na sinusuri ang bawat sulok ng aking workspace. Andrea darling, Marco wants you to sign these documents. Wika niya sabay bato ng isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa ko. It's a property transfer. As usual, he needs your signature since your name is still technically on the title. Tiningnan ko ang mga papel. Agad kong napansin ang irregularidad. Ito ay isang dokumento para sa paglipat ng lupain sa isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang offshore entity. Ang ganid nila ay wala ng hangganan. I need to review this first, Celeste. You know the protocols in internal auditing ang mahinahon kong sagot kahit na ang loob ko ay kumukulo na sa galit. Tumawa si Celeste ng sarkastiko. Protocols, Andrea, look at where you are. You're just a placeholder wife. Marco is the owner and I am the one managing the future of this company. Huwag mo nang patagalin pa. Pipirma ka o tatawagan ko si Doña Regina para ipaalala sa kanya ang kasunduan ninyo. Ramdam ko ang pagkapit ng aking mga kuko sa aking palad. Ang banta nila ay laging tungkol sa kung ano ang mawawala sa akin. Ang aking status, ang aking tahanan, ang aking dignidad. Pero hindi nila alam na sa bawat pirma na hihilingin nila sa akin, mas lalong nagiging kumpleto ang aking hawak na ebidensya. Fine. Sabi ko sabay pirma sa ibabaw ng linya. Is there anything else? Just stay out of our way. The merger is happening in a few days. Don't embarrass Marco again like you did at the party. Paalala niya bago lumabas ng opisina na parang siya ang may-ari ng buong gusali. Pagkasara ng pinto, nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang huling folder ng audit report na aking inihanda. Sa gitna ng document, dahil ako ang isang pangalan na hindi ko inaasahan. Ang pangalan ng aking yumaong ama na ginamit nila bilang dummy sa isang transaction 5 taon na ang nakalilipas. How could they... Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na lang dahil sa panloloko sa akin bilang asawa. Ito ay dahil ginamit nila ang pangalan ng tatay ko para sa kanilang maduming negosyo. Hindi na ako makapaghintay. Pinindot ko ang send button sa huling batch ng files. Sa oras na ito, hindi lang audit report ang laman ng email, nandun na rin ang proof ng paggamit nila sa pangalan ng ama ko. Maya-maya pa tumunog ang aking laptop. Isang notification mula sa aking contact target acquired. The warrants are being issued. We will move on the day of the merger. Isinara ko ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Mula sa 20 palapag tanaw ko ang abalang kalsada ng Manila. Sa labas ang mga tao ay abala sa kanilang kanya-kanyang buhay, hindi alam na sa loob ng gusaling ito isang imperyo ang malapit ng gumuho. Biglang tumunog ang aking cellphone. Si Marco ang tumatawag. Pinindot ko ang sagot at inilapit sa aking tainga. Andrea, be ready tonight. We have a dinner with the board members. Wear something decent. Huwag mo akong ipahiya, naiintindihan mo. Wika niya sa kabilang linya ng walang anumang lambing. I will be there, Marco. Sagot ko habang sa aking isipan ay nakikita ko na ang mukha niya sa oras na mabasa niya ang warrant of arrest na nakalaan para sa kanya. I will be there. Ang hapunan kasama ang board members ay isang eksena na paulit-ulit ko nang naranasan. Ngunit ngayong gabi,
Ang bawat subo ko ng pagkain ay parang abo sa aking bibig. Nakaupo ako sa tabi ni Marco habang ang kanyang mga kasosyo ay nagtatawanan abala sa pagpaplano kung paano palalong lalamunin ang merkado sa darating na expansion project. Andrea, you've been unusually quiet, puna ni Doña Regina mula sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang boses ay malamig isang babala na hindi nakalampas sa kanyang paningin ang aking katahimikan. Is there something bothering you? Or perhaps you're just tired of pretending to be part of this family. Ramdam ko ang paghinto ng pagnguya ni Marco. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagbabala, huwag kang mag-eskandalo. Sa ilalim ng mesa naramdaman ko ang kanyang kamay na mahigpit na humawak sa aking tuhod, isang pasimpleng banta na hinding-hindi ko malilimutan. Wala po, Doña Regina. Pagod lang siguro sa trabaho. Sagot ko ng may pilit ng ngiti. Marami lang kasing backlog sa audit department. Audit? Just make sure the books look good for the investors tomorrow. Singit ni Marco sabay higop ng alak. Ayokong makarinig ng kahit anong aberya. Kung may makita kang mali, ayusin mo. I don't pay you to be a burden. Hindi ako sumagot. Burden. Yan ang tingin niya sa akin, isang obligasyon, isang tool para sa kanyang ambisyon. Habang abala silang lahat sa pag-uusap tungkol sa pera, napansin ko ang aking cellphone na umilaw sa loob ng aking handbag. Isang text message mula sa aking contact sa gobyerno. We have everything we need. The paper trail is solid. The arrest warrant is signed. We act at the ribbon-cutting ceremony. Halos mawalan ako ng hininga. Ang bawat letra sa screen ay parang musika sa aking pandinig, pero kailangan kong maging maingat. Excuse me, I need to use the washroom. Paalam ko. Pagdating ko sa loob ng banyo, isinara ko ang pinto at huminga ng malalim. Tiningnan ko ang aking reflection sa salamin ng mukhang ito na paulit-ulit nilang sinasaktan ang mga matang ito na nagtiis ng pagkakait sa hustisya. Malapit na, Andrea. Malapit na bulong ko sa aking sarili. Paglabas ko ng banyo, nasalubong ko si Tita Baby, ang kapatid ng aking ina, na nagtatrabaho bilang assistant sa mansyon. Alam niyang labis ang pagdurusa ko at sa bawat pagkakataon siya ang nagiging takbuhan ko ng mga luha. Andrea, anak, bulong niya habang nakatingin sa paligid para makasiguro na walang nakakarinig. Narinig ko si Doña Regina kanina. May pinaplano sila. Sabi niya pagkatapos ng project announcement, bukas balak na nilang i-file ang annulment. Gagawin nilang dahilan ng kawalan mo ng kakayahang magbigay ng tagapagmana para makuha ang lahat ng share mo sa kumpanya. Naramdaman ko ang pagpintig ng aking mga ugat. Hindi pa sila nakukontento sa pagnanakaw ng pera, gusto pa nilang nakawin ang huling piraso ng aking pagkatao at legal na karapatan. Hayaan mo sila, tita. Sagot ko habang pinipigil ang panginginig ng aking boses. Sila ang magugulat bukas. Hinding-hindi nila makukuha ang gusto nila. Mag-iingat ka, anak. Diyos na ang bahala sa'yo. Payo niya sabay haplos sa aking balikat. Pagbalik ko sa mesa, sinalubong ako ng isang matalim na tingin mula kay Doña Regina. Andrea, tomorrow is a big day for the De Leon Holdings. You will stand beside Marco during the ribbon cutting. Make sure you look expensive. Don't embarrass us. Yes, Doña Regina, sagot ko. Habang kumakain na patingin ako kay Marco. Nakita ko siyang tumatawa habang kausap si Celeste sa ilalim ng lamesa gamit ang kanilang mga telepono. Ang tawa nilang iyon, ang magiging huling tawa nila. Pagbukas ng araw, bukas sa mismong sandali ng kanilang tagumpay. Doon din magsisimula ang kanilang pagbagsak. I will stand beside you, Marco, naisip ko habang nakatingin sa kanya. But not as your wife. I will stand there as the person who brought you down. Kinabukasan ng De Leon Holdings ay parang isang higanteng palasyo na punong-puno ng mga taong nagkukunwaring tapat. Ang bawat sulok ng event hall ay pinalamutian ng mamahaling mga bulaklak. At ang bawat boses na naririnig ko ay puno ng papuri para kay Marco at sa kanyang pamilya.
Hindi nila alam na ang bawat dekorasyon dito ay binayaran ng mga pondong ninakaw mula sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Nakasuot ako ng isang simpleng asul na dress, isang kulay na sumisimbolo sa aking pagiging kalmado sa kabila ng bagyong nagbabadyang dumating. Habang naglalakad ako patungo sa stage, sinalubong ako ni Marco. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking baywang, isang posisyon na dati ay kinasanayan ko, ngunit ngayon pakiramdam ko ay isang posas na pilit kong tinatanggal. Make sure you smile, Andrea. Ito ang araw na magpapatunay na ang De Leon Holdings ang pinakamalakas sa industriya. Bulong niya sa aking tainga, ang kanyang boses ay may halong pagbabanta. Don't worry, Marco. I will make sure everyone remembers this day. Sagot ko ng may malambing na tono dahilan para magtaka siya ng bahagya, pero agad din siyang bumalik sa pagiging mapagmalaki sa harap ng mga kamera. Sa unahan nakita ko ang mga investors mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naroon din si Celeste, nakasuot ng red gown, nakatayo malapit sa stage, tila nagmamay-ari ng mundo. Nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang ngisi ay puno ng lason, isang paalala na siya ang nanalo sa laban. Para sa puso ni Marco, o sa tingin niya ay gayon. Nagsimula ang programa. Ang bawat talumpati ay puno ng mga kasinungalingan tungkol sa integridad at vision ng kumpanya. Habang nakikinig, hindi ko mapigilang mapaisip. Kaano kadaling magsinungaling kapag puno ang bulsa mo ng perang hindi sayo? And now we call upon the visionary behind this project, Marco De Leon and his wife Andrea, for the ceremonial ribbon cutting na nipahayag ng MC. Umakyat kami sa stage. Habang hawak ko ang gunting, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Doña Regina ay nakaupo sa front row, nakataas ang kanyang babawari, naghihintay ng perpektong litrato para sa mga pahayagan. Smile, darling, bulong ni Marco habang nakatingin sa mga photographers. Sa mismong sandali na ilalapit ko ang gunting sa laso, nakita ko ang anino ng mga opisyal ng gobyerno na dahan-dahang pumapasok sa loob ng hall. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, hindi sa takot kundi sa excitement. Ito na ang sandali. Pagputol ko sa laso, kasabay nito ang pag-alingaw-ngaw ng ingay sa labas ng hall. Hindi ito palakpak. Ito ay ang boses ng mga awtoridad na humaharang sa mga security personnel. Mr. Marco De Leon. Malakas na tawag ng isang opisyal habang diretsong naglalakad patungo sa stage. Tumigil ang musika. Ang lahat ay napatingin sa direksyon ng mga opisyal. Namutla si Marco, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho na palitan ng pagtataka at kaba. What is this? This is a private event. Sigaw ni Marco, subalit hindi siya pinansin ng opisyal. Nilabas ng opisyal ang isang makapal na dokumento. Marco De Leon, you are under arrest for financial fraud, money laundering, and tax evasion. We also have a search warrant for the corporate records of De Leon Holdings. Ang katahimikan sa loob ng hall ay nabasag ng mga bulong at reaksyon ng mga tao. Nakita ko ang mukha ni Doña Regina na parang nawalan ng kulay, ang kanyang reyna-reynahang aura ay gumuho sa isang iglap. Tiningnan ako ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagtatanong na parang isang bata na naliligaw. Andrea, what is this? Tell them this is a mistake, boses niya na nanginginig na sa takot. Tumayo ako ng tuwid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi ako yumuko. Tiningnan ko siya ng direkta sa kanyang mga mata. Ang bawat sakit na idinulot niya sa akin ay naging sandata ko ngayon. It's not a mistake, Marco. Sagot ko ng malinaw sapat para marinig ng mga nasa paligid. It's just an audit. And you failed. Ang buong ballroom ay parang isang sabungan na biglang nanahimik matapos ang mainit na bakbakan. Yung biglang mga camera flash ay hindi tumitigil sa pagkurap, tila mga ibong mandaragit na gutom sa bawat detalyeng nagaganap sa harapan. Si Marco, na ilang sandali lang ang nakalipas, ay tila hari ng entablado, ay nakatayo na ngayon na parang isang basang sisiw habang kinakabig ng mga opisyal ang kanyang mga braso para pusasan. Andrea, anong ginagawa mo? Sabihin mo sa kanila na kasinungalingan ito. Sigaw ni Marco.
Ang kanyang boses na dati puno ng yabang ay basag na at nagmamakaawa. Regina, Doña Regina, gumawa ka ng paraan. Ngunit si Doña Regina ay nakaupo lang sa kanyang upuan, parang estatwa. Ang kanyang mga kamay na dati laging nakahawak sa kanyang mamahaling clutch bag ay nanginginig ng hindi mapigilan. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang isang emosyong hindi ko inaasahan sa kanya. Hindi lang poot kundi purong takot. Takot na mawala ang lahat na si Celeste sa kabilang banda ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng palabas, nagtatangkang humalo sa mga panauhin para makatakas. Ngunit hinarang siya ng dalawang babaeng opisyal. Celeste Mendoza, kasama ka sa warrant na ito bilang co-conspirator sa mga illegal na transaksyon pahayag ng opisyal. Sa sandaling iyon lumapit ako sa gitna ng entablado. Kinuha ko ang mikroponong naiwan ni Marco. Ang boses ko ay kalmado, walang halong paghihiganti, ngunit puno ng awtoridad na matagal na nilang ninakaw sa akin. Ladies and gentlemen, panimula ko. Ang De Leon Holdings ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay isang institution na binuo sa pundasyon ng mga peking numero at pangakong napako. Bilang head ng internal audit, hawak ko ang lahat ng ebidensya ng malawakang panloloko na naganap sa loob ng mahabang panahon. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ng mga investor. Ang iba ay tumayo na at nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone upang tawagan ang kanilang mga legal counsel. Ang perpektong reputasyon ng pamilyang De Leon ay nilamon na ng katotohanan. Andrea, you traitor. Sigaw ni Doña Regina, ang kanyang boses ay puno ng lason kahit sa gitna ng kanyang pagkatalo. Inampun ka namin pinakain at binigyan ng pangalan. Ito ba ang utang na loob mo? Humarap ako sa kanya. Utang na loob, Doña Regina, ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto. Pero sa 7 taon na namuhay ako sa mansyong iyon, ang natutunan ko lang ay kung paano maging anino. Ngayon ang anino na iyon ang siyang maglalantad ng inyong kadiliman. Habang inilalabas si Marco at Celeste sa bulwagan, sinadya kong dumaan sa harap nila. Tumingin ako kay Marco, hindi ko siya kinamuhian. Naawa ako sa kanya dahil sa kanyang kawalan ng sariling paninindigan at pagpapaalipin sa kapritso ng kanyang ina, nawala sa kanya ang lahat. Marco, mahina kong sabi habang humihinto ang mga opisyal. Sabi mo I'm just a placeholder wife. You were right. I was just there to hold your place until you destroyed it yourself. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkalito, ngunit huli na ang lahat. Nang mawala na sila sa aking paningin, huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib sa loob ng 7 taon ay parang isang lobong pumutok at nawala sa hangin. Pero alam ko hindi pa ito ang katapusan. Ang laban ay magpapatuloy sa korte. At ang proseso ng pagbawi sa aking buhay ay nagsisimula pa lamang. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Nakita ko si Tita Baby na naghihintay sa labas. May hawak na tubig at isang panyo. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Tapos na anak, bulong niya. Malaya ka na. Tumango ako pero alam ko na ang susunod na hamon ay ang pagharap sa madilim na sekreto tungkol sa aking ama na siyang magiging susi sa susunod kong hakbang. Pagkatapos ng kaguluhan sa De Leon Holdings, pansamantala akong nanirahan sa isang maliit na apartment malayo sa ingay ng Manila. Habang ang mga balita ay puno ng pagbagsak ng imperyong De Leon, ako naman ay abala sa paghahanap ng mga dokumentong naiwan ng aking ama, ang mga piraso ng puzzle na matagal ng pilit na binubura ng pamilyang De Leon sa kasaysayan. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga lumang file, may dumating na liham. Walang return address, tanging pangalan ko lang ang nakasulat sa harapan. Pagbukas ko, bumagsak ang isang lumang litrato at isang Xerox copy ng isang birth certificate at property title.
Ang litrato ay nagpapakita sa aking ama na nakangiti, kasama ang nakababatang si Doña Regina sa harap ng isang lupain sa probinsya. Ang lupang iyon ay ang pinagmula ng lahat ng kayamanan ng mga De Leon ngayon. Hindi lang basta negosyo ang kinuha nila sa amin. Bulong ko sa aking sarili habang binabasa ang nakalakip na note. Ang orihinal na titulo ay nasa loob ng safety deposit box ng dating abogado ni Doña Regina. Huwag kang matakot, Andrea. Ang katotohanan ay pabor sa iyo. Hindi ko akalain na ang twist ng aking buhay ay mas malalim pa pala. Hindi lang pala ako basta empleyado o asawa. Ang aking ama ang dating partner ni Doña Regina bago ito maging isang halimaw na naghahangad ng kapangyarihan. Pinatay nila ang integridad ng tatay ko para makuha ang lahat. Kinabukasan, nagtungo ako sa bahay ng dating abogado si Attorney Valderrama. Matanda na siya at naninirahan sa isang tahimik na barangay. Nang makita niya ako, tila nakakita siya ng multo. Kamukhang kamukha mo ang tatay mo, Andrea. Sabi niya habang inaalok ako ng mainit na kape. Matagal ko nang gustong ilabas ang katotohanan, pero natakot ako kay Doña Regina. Hawak niya ang buhay ko noon. Attorney Valderrama, handa na ako. Sabihin niyo sa akin ang lahat, pakiusap ko. Ang De Leon Holdings ay hindi pag-aari ng mga De Leon sa simula. Pinagplanuhan nilang i-frame ang tatay mo sa isang kaso ng estafa noon para ma-seize ang lahat ng assets niyo. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nasa loob ng locker na ito. Sabay abot niya sa akin ng isang maliit na susi. Sa sandaling mahawakan ko ang susi, parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa aking katawan. Ang puot na nararamdaman ko ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbawi sa dangal ng aking ama. Paglabas ko ng bahay ni Attorney Valderrama, nakita ko si Doña Regina sa loob ng isang itim na sasakyan, naghihintay sa labas ng gate. Bumaba siya mukhang pagod at talunan, ngunit nandoon pa rin ang bakas ng kanyang pagiging mapanganib. Andrea, tawag niya sa akin. Ang boses niya ay hindi na ang maangas na Doña Regina na kilala ko. Akala mo ba tapos na ang laban? Akala mo ba na panalo mo na ang lahat dahil nakakulong na si Marco? Ang laban ay nagsisimula pa lang, Doña Regina. Sagot ko habang ipinapakita ang susi sa aking kamay. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Ang pangalan ng ama ko ang magpapabagsak sa inyo. Namutla siya! Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagguho ng kanyang pag-asa. Hindi dahil sa pera, kundi dahil alam niyang ang lihim na matagal niyang itinago ay hawak ko na ngayon. Ang balanseng kapangyarihan ay nagbago na, ang reyna ay wala ng korona. At ang dati niyang inalipusta, ang siyang may hawak ng susi sa kanyang huling hantungan. Nanginig ang mga kamay ni Doña Regina habang nakatingin sa susi na hawak ko. Ang kanyang dating matapang na tindig ay tila biglang nanghina gaya ng isang poste na kinain na ng anay. Sa gitna ng tahimik na kalsada ng barangay, ang tanging naririnig ko ay ang mabigat niyang paghinga. "Saan mo nakuha yan?" bulong niya. Hindi na ito ang Doña Regina na nag-uutos sa akin na magsilbi sa kanyang mga bisita. Ito ay isang matandang babae na takot sa anino ng kanyang sariling nakaraan. Hindi na mahalaga kung saan, Doña Regina. Sagot ko bawat salita ay may diin. Ang mahalaga, alam ko na kung bakit mo ako kinuha sa ampunan. Hindi dahil sa awa. Kinuha mo ako para maging alipin at para masiguro na walang sino mang Villamor ang makakabawi sa lupang ninakaw niyo. Lumapit siya sa akin, pilit na hinahawakan ng aking braso. "Andrea, makinig ka. Marami kang hindi alam. Ang tatay mo, hindi siya ang inosenteng tao na iniisip mo. Huwag mong subukang baguhin ang kwento." Bulyaw ko dahilan para mapaatras siya. Nakita ko ang litrato, nakita ko ang dokumento. Ang tatay ko ang nagtayo ng pundasyon ng De Leon Holdings at kayo ang pumatay sa pangalan niya para pagtakpan ng inyong kasakiman. Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan, hindi ko na hinintay ang kanyang paliwanag.
Sa rearview mirror nakita ko siyang napaupo sa gilid ng kalsada, isang imahe ng pagbagsak na hindi ko akalaing makikita ko sa babaeng naghari sa Manila sa loob ng ilang dekada. Pagdating ko sa safety deposit box sa bangko, dahan-dahan kong ipinasok ang susi. Ang bawat pag-ikot nito ay parang pag-ikot ng gulong ng hustisya. Pagbukas ng box, bumungad sa akin ang mga orihinal na dokumento, mga kontrata na may pirma ni Doña Regina at ng aking ama at isang sulat na nakasulat sa isang kupas na papel. Binasa ko ang sulat ni Tatay Andrea. Kung mababasa mo ito, alam kong nasa mabuti kang kamay. Huwag kang matatakot sa kanila. Ang kayamanang kinuha nila ay pansamantala, pero ang dangal na iniwan ko ay habambuhay. Gamitin mo ito hindi para gumanti kundi para itama ang mali. Naluha ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas naramdaman ko ang pagmamahal ng aking ama na ipinagkait sa akin ng mga De Leon. Itama ang mali, ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Hindi ko na hinintay na makauwi. Tinawagan ko ang aking contact sa media at sa Bureau of Internal Revenue. I have the original deeds and the proof of the initial frame-up. I'm ready to testify. Pagbaba ko ng tawag, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Alam ko ang panganib na dala nito, maaaring balikan ako ng mga natitirang tauhan ni Doña Regina, pero wala na akong kinakatakutan. Ang hustisya na matagal kong hinangad ay nasa loob na ng bag ko. Habang naglalakad ako palabas ng bangko, nakita ko ang isang grupo ng mga reporter na naghihintay sa labas. Tila may nakakaalam na sa aking pagpunta rito. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking sarili at humarap sa mga kamera. Ito na ang huling yugto ng paglaya ko. Ang mundo ay malapit ng malaman ang tunay na mukha ng mga De Leon. Ang mga balita ay parang apoy na mabilis kumalat sa tuyong damo. Kinabukasan ang mukha ni Doña Regina at ang pangalan ng De Leon Holdings ay nakabandera sa bawat pahayagan at news portal. Ang mga dokumentong inilabas ko ay hindi lang basta papeles. Ang mga ito ay mga baril na nakatutok sa puso ng kanilang kasaysayan. Habang nanonood ako ng balita sa loob ng aking pansamantalang tirahan, tumunog ang aking telepono. Hindi rehistrado ang numero. Andreas, yung boses ni Doña Regina sa kabilang linya. Hindi na ito maangas. Hindi na ito mapagmataas. Ang boses niya ay nanginginig parang tuyong dahon na madaling mapunit. Pumunta ka sa simbahan sa Binondo? Ngayon din, kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, Doña Regina. Nasa kamay na ng mga autoridad ang ebidensya. Matigas kong sagot. Doon ko dinala ang tatay mo nung huling araw niya. Putol niya sa akin. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, hindi lang ang nakasulat sa papeles, kundi ang nangyari sa gabi ng aksidente, pumunta ka. Ito na ang huling hiling ko bago ako tuluyang makulong. Napatigil ako. Aksidente. Ang alam ko, namatay si tatay sa isang sakit pagkatapos niyang mawala ang lahat. Ang pagbanggit niya sa gabi ng aksidente ay nagbukas ng isang bagong tanong na hindi nasagot ng kahit anong dokumento. Pagdating ko sa simbahan, napakadilim at napakatahimik. Nakaupo si Doña Regina sa pinakahuling hilera, nakasuot ng itim na belo. Mistulang isang taong nagluluksa sa sarili niyang kamatayan. Nang makita niya ako, hindi siya tumayo. Akala mo ba kasakiman lang ang nagtulak sa akin? Panimula niya habang nakatingin sa dambana. Ang tatay mo, mahal ko siya, Andrea. Higit pa sa iniisip mo. Natigilan ako. Ang revelasyong ito ay mas mabigat pa sa anumang kasinungalingan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya ang naaksidente. Ako ang nakabangga sa kanya sa isang gabi ng matinding selos dahil gusto niya akong iwanan para sa nanay mo. Pagtatapat niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na matagal na niyang ikinukubli. Binayaran ko ang lahat ng mga abogado at doktor para palabasin na sa sakit siya namatay. Pero araw-araw, Andrea, pinapatay ako ng konsensya ko. Kaya kita inampon hindi para pahirapan, kundi para magkaroon ako ng paraan na alagaan ang bunga ng pag-ibig niya na hindi ko kailanman nakuha. Naramdaman ko ang paghinto ng aking paghinga.
Ang mga tao ng paghihirap, ang bawat sampal, ang bawat pangungutya, lahat pala ng iyon ay baluktot na paraan ng isang babaeng nabubuhay sa pagsisisi at obsession. Kaya mo ako sinasaktan. Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit at awa. Dahil sa bawat tingin mo sa akin, nakikita mo ang pagkakamali mo. Oo, sagot niya habang humagulgol. Gusto kong maging malupit sa'yo para hindi mo ako mahalin, para hindi mo malaman ang totoo. Pero ngayon tapos na. Handa na akong harapin ang hustisya. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko nakita ang halimaw na sumira sa buhay ko. Nakita ko ang isang taong nawasak ng sarili niyang mga desisyon. Hindi ko siya pinatawad pero sa sandaling iyon nawala ang galit. Ang paghihiganti ay hindi na kailangan dahil ang mismong bigat ng kanyang sikreto ay sapat na parusa. Doña Regina, sabi ko habang tumatalikod, ang hustisya ay hindi nagtatapos sa pag-amin. Magkita tayo sa korte. Paglabas ko ng simbahan, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Ang sikreto ng nakaraan ay nailantad na. Wala na akong dapat pang itago. Handa na akong harapin ang bukas na wala na ang anino ng mga De Leon sa aking likuran. Pagkatapos ng pagtatapat ni Doña Regina, hindi ako dumiretso pa uwi. Naglakad-lakad ako sa paligid ng simbahan, hinahayaan ang bawat impormasyon na pumasok sa aking isipan. Ang lahat ng paghihirap ko, ang bawat luha na inipon ko sa loob ng 7 taon, lahat ng iyon ay nagmula sa isang masakit na obsession ng isang babaeng hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Pagbalik ko sa aking temporary apartment, sinalubong ako ni Tita Baby. Nakita niya ang pamumula ng aking mga mata. Andrea, anak, ano ang nangyari? Bakit ka ganyan ang itsura? Tanong niya habang iniaabot ang isang basong tubig. Tita, alam ko na ang katotohanan tungkol sa tatay. Mahina akong sagot. Habang ikinukwento ko ang mga detalye, ramdam ko ang bawat bigat ng bawat salita. Hindi ko inasahan ang reaksyon ni Tita Baby. Hindi siya nagulat. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Matagal ko nang alam, Andrea. Ang nanay mo, bago siya pumanaw, sinabihan niya ako. Sinabi niya na kung sakaling magtagpo ang landas ninyo ni Doña Regina, huwag akong magsalita hanggat hindi mo ito matutuklasan ng kusa. Gusto kanyang maging matatag bago mo malaman ang lahat? Napatulala ako. Lahat pala sila, si Tita, si Doña Regina, ay may dalang lihim na bumubuo sa aking pagkatao. Bakit niyo hinayaang magdusa ako ng ganito, Tita? Bakit? Dahil ang hustisya na nakukuha ng madalian ay hindi tumatatak sa puso, Andrea. Kailangan mong maranasan ang lahat ng iyon para maging matapang ka ngayong araw. Hindi ka na ang batang Andrea na takot sa anino ng mansyon. Isa ka ng babaeng kayang magpatumba ng isang imperyo. Tumango ako kahit na masakit. Tama siya. Ang aking karanasan ang naging sandata ko. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ang pag-amin ni Doña Regina ay oral evidence lamang. Kailangan ko ng matibay na physical evidence para matiyak na hindi siya makakalusot sa korte. Nag-set up ako ng isang trap. Alam kong may mga natitirang loyal na tauhan si Doña Regina na susubukang burahin ang mga records sa lumang mansyon, ang mga medical records mula sa ospital na nag-cover up sa aksidente noon. Tita, kailangan nating kumuha ng kopya ng mga records sa lumang ospital sa Batangas. Kung may mapapatunayan tayong cover up, wala nang kawala ang mga De Leon. Gamit ang aking skills bilang forensic auditor, nakagawa ako ng isang digital bait. Nagpadala ako ng peking email sa accountant ni Doña Regina na nagpapanggap na isang hacker na gustong humingi ng pera kapalit ng ilang files. Dahil sa takot nilang maunahan ako ng batas agad, silang kumilos. Dinala nila ang mga dokumentong iyon sa isang secret storage unit. Doon, inabangan namin sila. Kasama ang ilang tauhan mula sa NBI na nakipag-coordinate sa akin, napanood namin ang pagdating ng accountant. Nang buksan niya ang storage unit, sinalubong siya ng mga pulis. Andrea, nakita natin sila bulong ng opisyal.
Pagbukas ng folder na hawak ng accountant, bumungad sa amin ang original medical reports mula 7 taon na ang nakalilipas ang mga papeles na nagpapatunay na ang aksidente ay sadya. Ngumiti ako. Ang bawat number sa ledger ng buhay ko ay nagbalance na rin sa wakas. Hindi na ito lang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa katotohanan na matagal nang nakabaon at ngayon handa na itong huminga. Tita, handa na ang lahat para sa korte, sabi ko habang tinitingnan ang mga dokumento. Hindi lang sila makukulong, mawawala sa kanila ang lahat ng natitira nilang dangal. Ang araw ng paglilitis ay hindi tulad ng inaasahan ko. Inaasahan ko ang isang maingay na courtroom na puno ng mga taong nagtataka. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang napakatahimik at mabigat na atmosfera. Ay mga De Leon na dati ay nakasuot ng mamahaling suits at designer clothes ay nakasuot na ngayon ng ordinaryong kulay abo ang uniforme ng mga taong nawalan na ng kapangyarihan. Si Marco ay mukhang matanda na ng 10 taon. Hindi na siya ang lalaking ipinagmalaki ng mga De Leon. Nang magtama ang aming paningin, umiwas siya agad. Ang kanyang yabang ay tuluyan ng nilamon ng takot sa selda. Si Doña Regina naman ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mukha ay blanko ngunit sa bawat pagbasa ng mga dokumento ng piskal, nakikita ko ang bahagyang pag-alog ng kanyang mga kamay. Andrea Villamor, maaari ka nang tumayo sa witness stand, wika ng judge. Habang naglalakad ako patungo sa gitna, naramdaman ko ang bawat hapdi ng nakaraan. Bawat hakbang ay isang pagbabalik sa mga gabing umiiyak ako sa banyo sa mga araw na itinuring nila akong basura sa sarili nilang tahanan. Pero nang humarap ako sa korte, wala nang takot. Tanging katotohanan lang ang dala ko. Andrea, panimula ng piskal. Nakikilala mo ba ang mga dokumentong ito? Opo, sagot ko, ang boses ko ay matatag. Yan ang mga medical record mula sa ospital sa Batangas. At ang original na deed of sale na peke ang pirmang ginamit nila para makuha ang ari-arian ng aking ama. Ang lahat ng ito ay manipulahin nila para pagtakpan ang aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ni Arturo Villamor. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa loob ng courtroom. Tiningnan ko si Doña Regina. Sa pagkakataong ito, hindi ko na nakita ang puot sa kanyang mga mata kundi isang uri ng pagtanggap na sa wakas, tapos na ang laro. Meron ka bang gustong sabihin sa korte bago tayo magpatuloy sa sentencing, Kanats? Tanong ng judge sa kanila. Tumayo si Doña Regina, ang kanyang boses ay mahina ngunit bawat salita ay may bigat. Walang anumang salita ang makakapagbayad sa lahat ng ginawa ko. Nagkamali ako, hindi dahil sa pera kundi dahil hindi ko matanggap ang isang pagkatalo sa puso. Ang lahat ng kasalanan ay nasa akin, hindi sa aking anak. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw, pero habang nakikita ko ang pagbagsak ng imperyo na matagal nilang ipinagmalaki, naramdaman ko ang isang matinding kalayaan. Hindi na nila ako kontrolado. Hindi na nila ako pwedeng saktan. Ang hatol ng korte, wika ng judge pagkatapos ng mahabang pagtalakay, ay guilty sa lahat ng counts ng fraud, money laundering at obstruction of justice. Pagbasa ng hatol, nakita ko si Marco na napayuko at humagulgol. Si Celeste naman na nakaupo sa kabilang panig ay hindi na makatingin sa kahit sino. Nang lumabas ako ng courtroom, sinalubong ako ng mga liwanag ng camera, ngunit hindi na ako natinag. Hindi na ako nagmamadaling tumakbo. Tumingala ako sa langit. Tatay, nakuha na natin ang hustisya. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ni Tita Baby. Tapos na, Andrea. Ano na ang susunod? Tumingin ako sa malayo. Ang gusali ng De Leon Holdings ay tanaw pa rin mula rito, ngunit ngayon wala na ang pangalan nila sa tuktok. Magsisimula ako ng bago, tita. Hindi na bilang asawa ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang babaeng alam ang halaga ng sarili niya. 6 na buwan ang lumipas mula nang mahatulan ng mga De Leon. Ang mansion na dati ay naging kulungan ng aking mga pangarap ay binili na ng isang investment firm at ginagawang isang rehabilitation center. Ang bawat sulok ng gusaling iyon
na dati puno ng pang-aapi ay unti-unti nang nabubura sa alaala ng mga tao. Ngayong umaga nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali sa gitna ng Makati. Sa pintuan nakapaskil ang pangalan Villamor Integrity Foundation. Ito ang aking sagot sa lahat ng pait. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng utos sa kusina. Ako na ngayon ang nagpapatakbo ng organisasyong tumutulong sa mga biktima ng corporate abuse at domestic violence. Habang naglalakad ako sa loob, sinalubong ako ng mga staff. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang pag-asa. Ma'am Andrea, handa na po ang mga documents para sa ating unang legal aid clinic, wika ng isa kong staff. Ngumiti ako. Ang dating audit reports na ginamit ko para pabagsakin ang isang imperyo ay siya na ring ginagamit ko ngayon para protektahan ng mga mahihina. Itama ang mali. Ang bilin ni tatay at sa bawat kasong na ipapanalo namin ramdam ko ang kanyang paggabay. Biglang tumunog ang aking intercom. Ma'am, may gustong makipagkita sa inyo. Si Tita Baby po may kasama. Pagpasok ni Tita Baby, ramdam ko ang kaba sa kanya. Sa likuran niya nakita ko si Doña Regina. Hindi na ito ang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas. Nakaparole na siya dahil sa kanyang edad at kooperasyon sa mga nakaraang buwan. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang matinding pagtanda at pagod. Andrea. Tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Hindi ako narito para humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang mga salita para sa lahat ng sakit na idinulot ko. Tumayo ako at inanyayahan siyang maupo. Sa loob ng opisina ko, walang reyna, walang alipin. 2 babae lang kami na pinagtagpo ng tadhana at pagkakamali. Bakit ka narito, Regina? Itanong ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko na siya tinawag na Donya. Naglabas siya ng isang maliit na sobre. Ito ang natitirang mga titulo ng lupa na nasa pangalan ko. Ipinapasauli ko na ang lahat ng nakuha namin sa pamilya ninyo. Hindi ito kabayaran sa buhay ng tatay mo, alam ko. Pero ito ang paraan ko para linisin ang konsensya ko bago ako tuluyang mawala. Tiningnan ko ang mga papel. Ang lupang tinutukoy niya ay ang lupang pinangarap ni tatay na maging isang sakahan para sa komunidad. Gagamitin ko ito para sa foundation. Sagot ko ng mahinahon. Hindi ko ito tatanggapin bilang pagbabalik loob kundi bilang paraan para magamit ang yaman mo sa bagay na makakatulong sa iba. Iyon ang hustisya na gusto ko. Tumango si Regina. May luha sa kanyang mga mata ngunit wala na ang bagsik. Salamat, Andrea. Salamat dahil hindi mo ako sinundan sa dilim. Paglabas niya, bumalik ako sa aking mesa. Kinuha ko ang litrato ni tatay at hinaplos ito. Nagawa na natin tay. Hindi na ako ang biktima. Hindi na ako ang babaeng nagtitiis sa silong ng ibang tao. Sa pagbukas ng bintana ng aking opisina, tanaw ko ang langit ng Maynila, malawak, malaya at puno ng bagong simula. Ang nakaraan ay mananatiling aral, ngunit ang kinabukasan noon ay akin ang susulatin sa sarili kong paraan. Ang huling kabanata ng aking paglalakbay ay hindi naganap sa loob ng isang courtroom o sa harap ng mga reporter, kundi sa isang tahimik na sementeryo sa probinsya. Dito nakahimlay ang aking ama sa ilalim ng isang puno ng nara na siya mismo ang nagtanim bago siya nawala. Bit-bit ko ang mga dokumentong naibalik sa akin ni Doña Regina. Dahan-dahan ko itong inilapag sa tabi ng kanyang lapida. Ang hangin ay sariwa, malayo sa polusyon at ingay ng Manila na dati ay naging kulungan ng aking mga pangarap. Kasama ko si Tita Baby na ngayon ay tahimik lang na nakatayo sa aking likuran. Ang kanyang mga kamay ay nasa aking balikat, isang paalala na hindi ako nag-iisa sa lahat ng ito. Sigh. Bulong ko habang hinahaplos ang malamig na bato. Nagawa na natin. Ang lupang kinuha nila na ibalik na. Ang pangalan mong kinalawang ng kanilang kasinungalingan, pinakinang na nating muli. Sa bawat salitang binibitawan ko, ramdam ko ang unti-unting pagkawala ng bigat sa aking dibdib. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pagnanais na makita silang magdusa ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa.
Ang paghihiganti ay isang apoy na nakakamatay sa nag-aalab, ngunit ang katarungan ay isang tubig na nagbibigay buhay sa mga tuyot na lupa. Napatingin ako sa paligid. Ang mga lupang ito ay nakatakda ng maging sentro ng agrikultura para sa mga pamilyang OFW na gustong bumalik sa kanilang mga anak. Ito ang magiging legacy ni tatay, hindi kapangyarihan o yaman, kundi pagkakataon. Andrea, anak ko kitawag ni Tita Baby. Handa ka na bang bumalik sa Manila? Marami pang naghihintay sa iyo sa foundation. Tumayo ako at pinagpag ang aking damit. Opo, tita. Pero hindi na ako babalik bilang Andrea na takot o Andrea na nagtitiis. Babalik ako bilang Andrea na alam kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Sa paglalakad namin palabas ng sementeryo, nakita ko ang pagsikat ng araw sa abot-tanaw. Ang liwanag nito ay tumatama sa bawat dahon ng puno, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Hindi ito ang pagtatapos ng aking buhay. Ito ang simula ng aking tunay na kwento. Hindi ko na kailangang mag-ialala sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang bawat numero sa aking buhay ay balanse na. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay nagsilbing mga leksyon na naghubog sa aking pagkatao. At sa bawat paghakbang ko palayo sa sementeryo, dala ko ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi sa mundo. Salamat tatay, salamat sa lahat. Handa na akong mamuhay ng may dignidad, ng may katotohanan, at higit sa lahat, ng may sariling kaligayahan.